Ito pala, isa sa kinukompute, one last one. Ano na naman yan? Magkwarentahin. Kinukompute na natin yung natulog natin. Hindi ko dala. Nakaano ako. Happy Tuesday, Rega mga Rega Peeps. Peeps. Welcome to another episode of our The Quarantine Podcast. Podcast. Munti ka na kami magkasabay. I am Ren. And I am Eric. And we are The Quarantahing Couples Ngani. Couples Ngani. Yeah. Okay. So, ang topic natin ngayon is mga kwentahin ng mga quarantine. Kwentahin ng mga quarantine. Yan. So, yan. Before anything else, please subscribe to our YouTube and Spotify. So, mag-comment na rin kayo at i-share para mapanindigan natin itong podcast natin. Yan. Ang topic natin ngayon, Mami, ano? Ayun nga, mga kwentahin ng mga quarantine. Oo nga. So, dahil ang mga edad natin ngayon is nandun tayo sa stage na marami na tayong iniisip ng mga kukwentahin or kukumpitin sa mga budget natin sa araw-araw. More on, parang daily, more on kasama na siya. Bilang, parang kasama na sa buhay ng quarantine. Actually, kaya namin naisip yung episode na to for today kasi galing kami sa school kanina. Yung so, unang-unang papasukan ng anak namin for junior high. So, yan. So, unang kupitin natin ang tuition fee. Yan. Siyempre, hindi lang tuition fee yan. Meron din tayong tinatawag na yung mga libro. Ano pa? Tuition fee, books, uniforms kasi nga, new chapter ni Enzo junior high na junior siya. High school so, nasa middle class na. So, for this school year, mas marami kaming binili. Ginastos. Though, lang siguro, ang difference lang siguro nung grade 6 siya is, hindi kami bumili ng uniforms. Kasi yung mga luma niyang uniforms, Tapos, mga bagong set na. Ayun lang naman pala. Ibang school na kasi siya. Kasi yung school niya dati. Uniforms lang. Lang Tapos, ngayong junior high na siya, mas marami siyang books. Nung nung grade school, parang 5 books lang. 5 o 6. Parang 5 books lang. Ngayon 7. Mga 7 to 8 books. Yan. Isa pang isipin natin, yung dahil may pasok ako araw-araw ngayon, hindi na ako work from home. So, dahil wala pang license yung asawa ko, hindi pa niya kaya mag-drive. Kaya ko na. Kaya, pero wala ka pang license. Oo. Yan. So, yan. Isa sa expense na madadagdag sa amin is yung service. School service. Kaya try namin ng first grade 7. So, siguro baka by para next year. Yung anak namin na bumiyay na mag-isa. Pero kasi nakakatakot na kasi ngayon Yun lang talaga. Kaya hindi, kami alam niyo yun, muna talaga. alam niyo yun, nung mga panahon natin, papasok tayo sa school, maglalakad lang, tapos, from school, maglalakad papunta sa jeep terminal, tapos sasakay. Ngayon kasi nakakatakot na. Tapos yun nga, medyo kasi yung mga bata ngayon. Si Enzo kasi, since malapit lang yung school niya sa bahay namin, as in, less than 500 meters away lang, no? Oo, mga 700 meters. So more than, mga 700 meters. 500 to 700 meters. Walking distance. Lang. Hatid sundo siya noon. Oo. Nung work from home pa si daddy, siya, hatid sundo ng sakyan. Ngayon, nung, nakikigamit kami ng e-bike ng father ko, hatid sundo siya talaga. Ngayon, hindi na pwede yung ganon. Pwede sana, sa umaga, sasabay siya sa daddy niya. Kaya lang, sobrang aga naman. Parang, nag-worry ako na sobrang aga niya sa school.
ayoko nung sobrang aga na wala pa siyang masyadong kasama. So, sabi ko, magta-trial and error kami for this school year. Ano muna, mag-school service muna siya. Tapos, pwede siguro next year, sasabay siya sa daddy niya. Tapos, pwedeng susunduin ko sa hapon or magko-commute na lang siya pa uwi. Ganyan. Kaya na siguro niya. Ano. Mm-mm. Yun, so, yan, pagdating sa school yan. So, Ah. another kinocompute or kinikwenta ng mga quarantine. Kumbaga, additional lang to. Kasi usually, ang mga kwentahin naman natin as quarantine is, unang-una, syempre, budget sa pagkain. Utilities. Yan. Yeah, utilities, bayad sa kuryente, sa internet. Lalo na sa kuryente natin ngayon, medyo hindi stable ang rate. So, Mm-mm. iba-iba. Kaya So, nga, yung Diyos budget ko. natin, Kamusta naman ang Nanay. Meralco bill nyo? oo, sa Meralco bill, di ba? Kaka-summer lang, obviously, talagang mas madami ang kuryenteng gamit Buti nga natin. ngayon, malamig na panahon. Oo. Talagang, actually, Sana ito yung, mabawasan. sana mabawasan. Favorite time of the year ko itong tag-ulan. Ako, Hindi sa, ayoko ng tag-ulan, ah, nahihirapan ako. ayoko actually ng ulan. Ang gusto ko yung weather na malamig, hindi humid, may konting drizzle, merong konting breeze, ganyan. Pero wag naman yung bagyuhin. Kasi Oo, mahirap. kawawa rin yung mga binabaha talaga. Oo, Yan, kasi- magkakalaman na naman tayo sa mga babahain. So, kakaawa talaga sana. Stay safe dapat yung mga lagi binabaha ang bahay ng lugar. Oo. So, yun. Bukod doon sa na-mention ko kanina, food allowance, utility bills, internet, yun nga, ano pa ba? Amortization ng bahay, Subscription. Lalo na pag ang subscription. mga asawa mo, asawa lang ha, isa lang ha. Oy, hindi lang ano ha, siya rin naman nanonood. Pero kasi Mahilig parang, sa mga oo, Netflix, kasama na siya sa daily parang mo, di ba? siya parang part of life. Oo, Kasi part of life. sa totoo lang ngayon, madalang tayo manood ng mga mainstream media ngayon or sa mga Actually, sa totoo lang, nakakatipid ka din naman kung meron kang mga Netflix subscription kasi hindi na kami madalas mag-movie. movie. Yeah. Hindi na kami madalas pumunta Mahal sa yung movie sine house. Yung talagang yung magandang movie na lang talaga yung papanoorin. Oo. Pag talagang So, sa cinema. kapag iniintay na lang Mabilis na rin namin naman na ngayon, yung mga movies na lumabas sa Netflix, sa Disney. Disney Pero Plus. Tapos na yung ating Disney subscription. Oo. Netflix na lang kami ngayon. Kasi Bukod, last year, nakatipid kami sa Disney kasi yung last subscription nila, good for 1 year na, pero napaka-baba. So, namin yung grab namin opportunity, pero this June, this is yung last month na, namin. Tapos na siya. So, siguro may stick muna kami sa Netflix kasi marami namang magaganda doon. yes. What else? Bukod dun sa mga subscription na iba, yun nga, yung amortization ng bahay, Spotify. iba na yun. Yeah. Ano pa, Daddy? Insurance. Yeah, Yan. insurance. Actually, yung insurance ang Life isa insurance. sa pag-edad nating quarantine, napaka-importante na. Actually, dapat mas the earlier the better. Kasi mas mura yung premium, mas healthy pa tayo dun eh. So, mas maaga. Alam mo yun? So, yan yung isa sa naging medyo slight lang namin na late na kami nakakuha. Ito based on our experience, kung able naman kayo at meron kayong extra money, hanggang 0 age pa si baby, kuhanan na ninyo. Tsaka dun sa mga binata at dalaga pa ngayon, kasi ako parang nanghinayang ako nung dalaga kasi ako, ino-offeran ako ng life insurance. VUL. Ang dami kong tinanggihan. Nakakala ko, parang healthy naman ako, hindi ako mamamatay. Hindi lang naman pala doon sa parang pag mamamatay kayong insurance. Kasi yung mga bago ngayon, yung mga VUL kung tawagin, di ba? Yung may mga investment, na siya nakasama. Yes. Tsaka, yung panahon na ngayon, napaka useful siya or tawag doon? Para siyang necessity na siya. Necessity na siya. Pero isang reason pa kung bakit hindi lang yun yung reason. Ako naman ang reason ko noon, parang natatakot ako kasi baka mamaya scam. Naalala niyo yun? Kasi nung
hindi pa siya kasagsagan. Nag-uumpisa pa lang noon ang VUL. Yun, parang ano yun, maging popular noon. Kaya lang, nung nagsastart siyang maging popular, ayun din yung time na naalala mo, nagkaroon ng mga problem sa, anong insurance? Sa CAP, Pero actually, yan. educational plan. Ah, Pero yung educational CAP, plan naman yan. depende naman eh. Kasi ako, graduate ako sa CAP. So, thankful ako sa parents ko na kinuha ako nung bata pa ako. So, nag-college ako, naalala ko, tri-sem yung school ko. Isang sem lang. As in, the whole 4 years ng course Good ko. for you. Isang sem lang yun, nagbayad kami ng cash ng parents ko. Mm. So, napakaganda. Pero yun nga, siguro may nang-abuso lang sa CAP, kaya nauwi siya sa ganun. Pero, depende talaga. Dapat maingat talaga tayo sa kinukuha na natin. Ano na lang kayo, pumili na lang kayo ng mga life insurance. Merong 2 life insurance na popular na talagang maganda. Dilaw at pula yan. Si Dilaw at Ako, Pula. aminado ako, I-check gaano nyo ako na lang. dilaw. Ayun, sa kunuhan namin, yellow talaga. Si Brighter Life. Si Brighter Life. O yun, bukod sa insurance, ano pa ba? Nandyan din yung amilyar ng lupa't bahay. Sa amilyar naman, ang masasabi ko, better dyan na magbayad na tayo ng for a year na advance. Kasi may discount. Kasi may siya. discount. Well, Sayang enjoy na naman. naman namin yung discount. Pero naalala namin nung ilang years ago, nung nag-pandemic, hindi kami parang nag-accumulate. Hindi kami nagbayad. Na-accumulate yung Bakit? penalties. Grabe, ang laki ng binayaran. Hindi, Daddy, sabihin mo kung bakit. Bakit? Kasi nung time na yon, bawal lumabas ang mga tao, di ba? Ngayon, walang option noon na online payment. Kailangan pupunta ka pa doon. Pero ngayon, meron na. Dito sa Calamba, ha? Pero hindi pa namin na-try. Ewan ko sa ibang municipality kung meron ng online payment. Dito sa Calamba, meron na. Pero hindi pa namin na-try. Pero, mukha namang okay based dun sa mga, anong tawag dun? Experiences ng ibang. Oo. Pero yun nga, tapos quarantine, bahay na tayo binabayaran ng milyar. Akala nung mga panahon natin, mga bata tayo, akala natin basta bumili ng bahay. Yun na, no? Yun na. So, tsaka ito pa yung isa pa pala sa mga kailangan na pinaghahandaan or pinag-iipunan. Yung pang household maintenance. Kasi, repair. Yan. Yun dapat meron ka rin palang savings para doon. Kasi kapag ka na-worn out yung bubong, kasi talagang darating talaga yung bubong natin. Masisira, ma-worn out. Ma-worn out, mabubutas na yan. Palit yan. So, every 5 years. At least every 5 years. Lalo na dito sa sa amin, sa Laguna, kasi naalala nyo nung nag-pandemic, yun din yung time na pumutok yung Bulkang Taal. So, nung nag-erupt, ang daming mga ashes sa bubong. Kahit pa nalinisan ng asawa ko, syempre, hindi naman agad-agad yun after a day pa, Yun yung naging isang cause bakit nasira ka agad yung bubong namin. Kasi, na kinalawang ng dahil sa abo. So, what else? Ano pa ba? Bukod doon. Ito, yung mga kagulat-gulat na expenses naman na kailangan natin kasama sa i-compute natin yan. Alam mo, ano yan? Ng LPG. Yan hindi naman, alam mong expected mo na may ganun kang expenses na darating. Pero yung hindi mo alam kung kailan mauubos. Alam mo yun? So talagang dapat kasama yan sa planado mo na may ready ka na. Kasi kung hindi mo yung kinumpute sa budget mo, Uy, Daddy, kasama yan sa budget ko, Kasama siya. LP. Ako, nagugulat ako kasi sasabihin mo, maganda kung meron na talaga tayo. LPG. Kasama yun, syempre. Yeah. Yeah. Tapos yung tawag dito, life insurance, no? Ito nakakatawa. Kung currently nagbabayad pa kayo kung meron pang car, tawag dito, nagbabayad pa kayo ng sasakyan, isa rin yun. Tapos may car insurance din. Yun, yung sasakyan kasi, para ma-prolong talaga ang life ng sasakyan mo. On time talaga yung change oil, promise, less headache. Yun sa sasakyan natin, di ba? Magsa 7 years na. Never ako nagkaroon ng headache. Ang naging
kuha ko lang diyan, naplatan lang. At dito pa sa bahay, hindi pa ako naplatan sa labas ng, sa malayong lugar. Dahil talagang on time yung aking pag-change oil. Kasi napaka-importante noon yun. Isama talaga yan kasama yan sa kinukompute. Dapat meron na tayong ready na pang-maintenance ng sasakyan. Tapos estimate mo rin yung buhay ng gulong mo, buhay ng battery. Nako, napakahalaga ng battery. Ito, nakakatawa yung sabi ko kanina, nakakagulat na expenses. Ano? Parcel na delivery mo. Joke lang. Hindi yung kasama. Isa pa. Car registration. Oo, yan. Every year yan. So talagang So, kasama niyan dapat sa budgeting natin. Kasi kumbaga paghandaan mo na lang, non-negotiable ang car registration. paghandaan na lang for a year. Every month, mag-save up ka. Or kung gusto mo, meron ka namang, say, meron kang quarterly bonus or annually bonus, pwede mo dun kunin. Yan. Tapos, syempre, pag nakatira ka sa like subdivision or condo, ito yung isa sa mga minsan na Nakakalimutan, na-overlook. Sa subdivision kasi yung mga karamihang nakatira, bago lang sa subdivision, yung nasanay sa talaga yung bahay na wala sa loob ng Katulad village. natin nun, di ba? Hindi naman tayo nagbabayad ng HOA dues. Sa probinsya, di ba? So, sa mga subdivision kasi may mga HOA Yan, dues. napakahalaga ng So, HOA dues. Isa Kasama yan, dapat monthly. sa compute nyo sa budget nyo. Tapos, kung gusto nyo rin magpa-renovate ng bahay, paghandaan nyo rin yung construction Kasi bond. ang mga homeowners may mga tinatawag yan ng mga rules din na kailangan mag-apply ng permits, ng construction bonds, tapos car sticker, di ba? Kung may sasakyan ka. So, another expenses yan. Usually, yearly yan. So, kasama yan sa kinukompute natin. Hindi yan basta-basta. Ang dami, no? Ang dami, no? Pag-worthies. Ano pala? Parang, pag-iisipin mo nga nun ang sarap palang nagtatrabaho lang yung, alam mo yun, yung dalaga at binata ka pa, na wala ka pang. Throwback tayo ng mga expenses noon, ng mga 90s and 2000s, di ba? Parang, ang dami ngayon, no? wala pa noon ng mga internet masyado, ha? Meron pero hindi lahat, di ba? Hindi siya available sa lahat ng households. Pero noon, wala pa tayong expenses for internet, expenses for subscriptions, mga streaming. Wala pa tayo noon na, yung mga gadgets na sobrang high-end na. Yung mga meron dati cellphones, mga regular, pero ngayon, parang necessity na. I mean, needs na. Needs na siya. Hindi na siya dati option na lang dati ng 90s, di ba? Pag may Kasi, cellphone ka or yung mga pangkaskas ng yelo na cellphone. kasi kailangan mo for kahit yung for communication pag lalaki ni anak natin, kailangan na natin i-provide talaga ng communication kasi paano natin Hindi. mamamonitor kung nasaan sila, di ba? Yun nga. Kailangan ng bilhan ng dati, okay lang na mayroon siyang tablet lang. Tapos yun nga, walking distance lang yung bahay namin sa school. So, pwede kong puntahan anytime kung gusto kong i-check kung masama yung pakiramdam niya at gusto kong i-check kung okay pa rin ba siya kahit nasa school, pupuntahan ko lang. Ngayon, junior high na. Syempre, pag pinuntahan ko sa school yun, magagalit yun. So, isa pa yan. So, anong tawag dito? Bibilhan mo ng cellphone. Tapos, dahil may cellphone na, kailangan, may allowance din for load. O nga, no? Ako hindi na ako naglo-load kasi mostly nandito lang ako sa bahay. Maglo-load lang ako kung aalis ako. Yan. Pero mostly dito kasi pag may internet ka, marami ng way of other communication. May Viber, may Messenger, ganyan. Ito, hindi naman kung kwentahin ng pera. Ito, kwentahan tayo ng gawain sa bahay. Pag Kwentahin. or may family ka na. I-clear ko lang sa umpisa pa lang ng pagsasama, may kwentahin na talaga ng mga gawaing bahay. Hindi naman sa nagkwekwento ka ng, ako, ang dami kong ginawa, ikaw din dapat. Ang ibig namin sabihin is, yan? Yung, Teamwork. Division of labor. ayun, division of labor. Partner na kayo eh. Oo. Hindi porket ikaw lang yung kumikita, nagpapasok ng income sa bahay, hindi ka nagagawa ng gawaing bahay. Ako kahit may
mo. Oo nga. Pero ngayon, medyo hindi na siya nakakapagligpit pag weekend. Nakakapagdayag. Alam niyo nakakapagdayag? Yan, nagliligpit ng mga pinggan. Dayag Mga nyo. Alam nila yan, dayag nani. So, Yeah. Tapos, eto mabait to. Kasi nagbabaon yan ng pagkain sa office. So, buti naman, bukasan ko na yung baon dinadayagan ko, niya na yung baunan niya. So, yun. Sa gabi, si Enzo yung taga-set ng table. Ako taga-luto, taga-set ng table si Enzo. Tapos, anak natin, I'm so proud kahit pa paano. Sasain na yan. Kahit pa paano nagsasabi. Maghugas na rin ng pinggan yan pag trip namin paghugas. Hindi pa namin ginagawang regular basis kasi syempre gusto ko pa namin ipa-enjoy sa kanya yung pagkabata niya. Pero nauutusan Lapit na yan, naman. Junior high school na So, Nauutusan ko na. Ang sarap pala magkaroon ng anak, no? Kasi may utusan ka na. Char. Nauutusan ko na sa tindahan. Siya nag-aasikaso kay, Racket. Kay Enzo. Kay Racket. So, Nagpapakain. paborito kami alaga. Yan. Pero daddy niya naglilinis ng cake pag weekend. Pag weekdays, ako. Minsan si Enzo. Ouch! Yun. Hello? Sorry. Yan. Ang hirap. Na-stretch ko lang ng konti yung ano ko. Anyway, yun, baka may mga nakalimutan pa kami ng mga kinukwenta ng mga kwarantahin. Comment lang Comment kayo. niya lang. Ano pa ba yung ibang mga, Share natin yan. Share natin sa mga susunod na episode pag may mga pag-usapan na naman tayo. Ito Ah. pala, isa sa kinukompute, one last one. Ano na naman yan? Pag-kwarantahin, kinukompute na natin yung natulog natin. Hindi ko dala. Nakaano ako. Kanina. Ilang oras ka? 3, Ako, 4, 7 and 5, 6, 7, 8, 9. 45 minutes siguro. Nasa 7 to 8 hours. 7 to 8 Pero hours. yun nga, ang average siguro, ang average ko sa a week, nasa 6 hours and lang. Wala, hindi ko na ano yun sa akin. Hindi ko alam. Yan, gawin natin yan. Kasi, Lagi tayo bakit? sleep Sige. hours reveal. Hindi ko kasi, kunyari, pag Paano naman tayo? nag-CR ako bago matulog, tatanggalin ko yung watch. Hindi ko na siya nasusuot bago matulog. Yun. Hey, thank you for Thank you. for listening again. So, this is our episode 2. So, next week, next Tuesday. Basta tandaan niyo lang, Kung ano masasuggest ko yung topic, comment nyo lang. hindi, Pwede gusto namin ko gawang lang- pag-usapan natin yan as 40 Gusto ko lang sabihin din, i-add ko, hindi kami, anong tawag doon? Hindi kami super hustler sa kung ano man Oo. sa pagbabudget or what. Yes. Sinishare lang namin sa inyo. Yun nga. Pero it Ang- doesn't mean na lahat yun na Alam- ma-master namin oo. na or May Magaling term kami doon dyan kasi- May term doon guys, di ba? Nakalimutan ko. This. Anyways, hindi, ayoko ng, sa susunod na lang. basta Share din sa dami ng natin, expenses, di ba? Importante na nababudget natin. Totoo talaga. Tapos, as much as possible, wag tayong mag-overboard or mag-overspend kung, let's say, eto lang yung pera natin. Huwag kang lalagpas doon. Isa pa, kailangan dun sa portion ng income nyo, magsiset aside na nga pala kayo ng savings doon. Savings para sa emergency funds. Laging may savings. Pero yung ganito nga yan. So, para you cannot manage what you can't measure. Yun yan eh. Parang napakahalaga talaga kung may tayo, computation. I-measure talaga natin. Kasi walang mangyayari kung wala ka talaga parang wala kang blueprint or Okay? Okay na? Yes. Thank you, guys. Thank you, Reka Peeps. Bye-bye. Bye, Reka Pips!